Hello guys, ngayon nasa labas kami kasi papunta kami ngayon ng hospital kasi sabi ng doktor is alas 2 ng hapon is lalabas na yung resort. So ngayon pasakay na kami ng sasakyan, hindi na sumama yung amo ko. Siyempre mahirapan siya. Ang isinama ko na lang yung private nurse niya na kababayan din natin na mabait. Kaya sinamahan niya ako, sabi ko samahan mo ko kasi sobrang sakit pa din yung likod ko. Kaya ayan, papunta na kami doon. Habang papunta doon is nagbe-video lang ako, kahit mga simpleng video lang para malibang-libang yung sakit ng likod ko, para hindi ko masyado maramdaman ba. Parang binabaliwala ko lang yung sakit, pero sa kaloob-looban ko sobrang sakit talaga yung likod ko. Kasi nga kahapon nagsimula, pero binabaliwala ko lang, akala ko sakit-sakit lang na konti-konti lang. Baka sabi ko mamaya mawala-wala lang yan, or papahiran ko lang ng mga gamot dyan is mawawala. Pero kinabukasan pagising ko, hindi ko na kayang iangat yung katawan ko kasi sobrang sakit na talaga ng likod ko. So nagbangon ako kahit masakit or kahit nahirapan ako, kasi pumunta ako sa amo ko na sabi ko, mama sobrang sakit na yung likod ko, hindi ko kaya magluto ngayon. Tapos sabi niya sa akin, kumain ka ng Panadol, mawawala yan. Sabi ko, hindi kaya ng Panadol to, sabi ko, kasi sobrang sakit na. Tapos nasuggest yung private nurse niya na sabi niya, total pupunta rin naman tayo sa city kasi check up mo ngayon, isama na lang natin para makapag-check up din siya. Tapos parang hindi pa rin siya naniniwala na kaya rin para ng ng gamot-gamot lang. Sabi ng private nurse niya, baka bato na yan. Kaya doon siya natakot na, sabi niya, sige na, magpalit ka ng damit para alis na tayo. So ayun na nga guys. So malapit na kami sa ospital. Ayan. Nandito na kami sa mga 2 minutes na lang is makarating na kami ng hospital. Kasi nandito na kami sa mga nagtitinda. Ramdam ko talaga yung sakit ng likod ko, pero tinitiis. Sana is hindi naman malala, sana hindi naman dumating sa malalang sakit itong sakit ng likod ko. So ayan na, nakarating na kami dito sa hospital. Bababa na kami ng sasakyan. Aray ko. Okay, mini. Okay. So ayun na guys, pagbaba namin agad-agad na kaming dumiretso sa laboratory. Ayan. Yung pala, wala palang tao. Ngayon, tinanungan kaming nurse na isa. Sabi niya, mga 4 o'clock pa ang may tao dyan, o di kayo bukas na lang ng umaga. So umuwi na kami agad, lumabas na kami agad. Kasi pupunta pa kami ng supermarket. Kasi inutusan kami ng amo namin na may bibilihin daw kami sa supermarket. Kasi uuwi na kami sa farm. Malayo-layo pa yun, is gumagabi na. Kaya ayun, nagmamadala kami kahit aray-aray pa rin ako. Pero kinakailangan kasi amo natin yun. So ayan guys, papunta na kami ng supermarket kasi bibili kami ng kung ano-ano yung kailangan ng amo namin. So bigla naman tumawag yung anak niya na kailangan daw magmamadali kami kasi may pupuntahan daw sila ng mga pamangkin niya. Kaya nagmamadali na kami maghanap ng pinapahanap ng amo namin. So yun nga, magmamadali kami. Tapos binigay na ng driver namin yung card. Sabi niya na ganito, ganyan. So ayan, papasok na kami kasi para mabili na namin yung kailangan.
So ayun na guys, dali-dali na kaming mamili. Ayan, ilang minuto is Ewan nakalabas ko, na kami. saan? Kasi hindi Doon, naman madami saan yung binili namin. saan siya nagpark kanina? Kasi tawag ng tawag yung anak ng amo namin. Nasaan na kayo? Mm. Hindi na kayo. Kasi gabi na talaga niyan. Tingnan niyo naman oh. Diba? Madilim na. Kasi yung mga pamangkin nila, dali nila sa mall, dali nila sa palaruan. So ayan guys.